Roman? Dolores, nasan ka? Umuwi ka na. Si Elisa. Bakit? Ano nangyari kay Elisa? Si Victor lang naman ang solusyon sa problema mo. Ano, iintay mo na tumirik yung mata ng anak mo? Ganon? Aminin mo na kasi na si Victor ang ama ni Elisa. Si Mang Victor po ang tatay ko? Well, then I guess you should know na nakita si Victor at yung batang akala niya anak niya. What? Although I think it was not intended. I noticed though na distant yung bata kay Victor. Who knows kung anong pinaplano ng Dolores na yan at baka ginagamit niya yung batang yan para mapalapit kay Victor. Please help me. You have to convince Victor na bumalik na sa States. I'll do everything I can, Tita. Nanay, bakit tayo po sinabi sa akin? Hindi kanya kinilala bilang anak. Hindi totoo yan, ha? Pinalabas mo na hindi niya anak si Elisa. Natural na lalayo yung tao. Kung hindi ka naman kasi bobot kalahati, pero na naging abo pa. Pinapainan mo kasi yung pride mo. Flora, tama na. Ewan ko sa inyo mag-ina. Bahala nga kayo sa buhay ninyo. Kailangan natin maghanap ng pera. Saan naman tayo kukuha nun? Di pag-ipunan natin. Kahit paunti-unti makakaipon tayo. Mabibilan natin ng gamot sa Elisa at mapapiyansahan natin si tatay. Kaya natin to. Basta magkakasama tayo. Aray! Sino may sabi siya? Pwede mo ko sapulin, ha? Tama na, Flora! Sobra ka, ha? Tama na! Iniwan tayo ng tatay mo. Hindi ko lang sinabi sa'yo yun dahil ayaw ko isipin mo na ayaw sa'yo ng tatay mo. Masamang tao yung tatay mo. Mas mabuting hindi mo na siya makilala. Hindi kasi tama na makipagkaibigan ka dun sa Victor na yun. Hindi naman sila nakikisalo sa katulad nating mahihirap. Dahil ang tingin nila sa atin, basura na dapat itapon. Ina, hindi po ganyan si Mang Victor. Mabait po si Mang Victor. Nak, paano mo lang masasabi yun? Ilang beses mo pa lang siya nakasama. Basta na, binalik ko na yung pitaka sa kanya. Kaya ayoko na makikipagkaibigan ka sa kanya, ha? Si Victor lang naman ang solusyon sa problema mo, sa problema nating lahat. Ano, iintay mo na tumirik yung mata ng anak mo? Ganon? Aminin mo na kasi na si Victor ang ama ni Elisa. Ginawa ko lang yung dapat matagal mo nang ginawa. Sige, mamili ka. Mamili ka. Gusto mo ba mamatay na lang yung anak mo? Dahil wala kang papadoktor? O mapahiya ka, sandali lang ako magpakaawa kay Victor para panagutan yung anak mo. Pero hindi mo pa rin ako dapat pinangunahan dahil hindi mo alam kung ano mas makakabuti sa anak ko. Nababaliw ka na ba? Tingin mo yung buhay natin dito? Makakabuti kay Elisa? Si Victor, kaya siyang ipagpagsak kahit sa ang lupanap ng mundo. Pag-aral sa pinakamagandang eskwelahan. Bigyan tayo ng kabuhayan. Mag-isip-isip ka nga, Dolores! Ha? Kahit maputput yung mga kamay mo, hindi mo mabibigay kay Elisa yung buhay na nararapat para sa kanya! Saksak mo yung sukukote mo! Tama na! Tama mo! Narami ko na! Tama na! Lisa? Isa? Ba't nandito ka? Nasaan si Chang? Tsaka bakit ka umiiyak? Masakit ba sa'yo? Patay po si Mang Victor, Kuya Tumtum. Ha? Bakit? Ang tatay ko, Kuya Tumtum. We, totoo ba yan? Inga. Oo nga, Kuya Tumtum, mawawala ka sa akin. Kaya pupuntahan ko siya ngayon. Oo, sabi ko. Sandali, Elisa! Hindi ka pwedeng pumunta, may sakit ka. Uwi muna tayo. Hindi ako uwi, Kuya Tumtum. Kakusapin ko si tatay. Elisa, ano ba yung ginagawa mo? Ano ka ba, Elisa? Kung pupunta ka, hindi sasama ako sa'yo.
ako sa'yo kay Mang Victor. Salamat ni. Pero worried pa rin. Thank you, Dad. Thank you, sir. Is it? Yeah? Hindi po ba si Mama? Pwede naman kita hatid. No, I'm okay. I can stay a bit longer. Total, wala naman akong gagawin sa office. And I wanna go through the pieces we saw at the exhibition kasi parang merong bagay sa tela sa isa. Oh, okay. Hi, ma'am. Hello! Mama. Tita? Andito na pala kayo. Kanina pa kayo? Yes po. I have to meet with a client. Pero Victor, mamaya I'm having dinner with your Tita Susan. Kaya medyo late na ako makakauwi. Okay. Why don't we just go to my place? I'll cook for you. Sige. Yeah? That settles it then. Oh, thank you, Isel. I can always rely on you to take care of my son. Anytime, Tita. Okay, I'm running late. I have to go. Bye-bye. You take care. I'll see you later. Okay. Bye-bye. Bye. So, what do you want to have for dinner? Elisa? 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 Wala si Elisa dito. Baka naman dinala ni Aling Dolores sa ospital. Siguro nga. Tara, kumain na muna tayo. Elisa! Elisa! Oh, Chang! Nasaan si Elisa? Hindi po namin alam eh. Pagdating po namin dito, wala na po siya. Akala nga po namin kasama niyo siya eh. Elisa? Bata-bata niyo pa, ang hirap niyong kausapin. Ano bang kailangan niyo kay Mr. Gueson? Gusto lang po namin siyang makausap. Kayo na naman? Hindi ba sinabi ko sa inyo na hindi na kayo pwede dito? Kayo po ang nanay ng tatay ko, di ba? Kayo po ang lola ko. Ano? Ano sinabi mo? Bata ka? Ako po si Elisa. Anak po ako ni Mang Victor. Siya po ang tatay GR ko. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Sumagot ka! Sinong nagsabi sa'yo niyan? Hindi naman po siguro si Elisa. Nali Dolores ko po. Ikaw ang anak ni Dolores? Opo, at tatay ko po si Tatay GR. Gusto ko po siyang makausap. Nandun po siya sa loob. Pwede niyo po ba sabihin sa manager na papasukin po kami? Sige na po. Wala siya dito, umalis. Kaya kayong dalawa, umuwi na kayo. Sasabihin ko na lang na dumaan kayo. Pero wala ko na po siya makausap sa ngayon. Sige na po. Sige, sumama kayo sa akin. Pupuntahan po natin siya. Oo, dalian nyo. Halika na. Elisa! Elisa, anak! Aling Maria, nakita niyo po ba si Elisa? Ay, hindi. Elisa! Siyang, may nangyari po ba? Bakit po biglang umalis si Elisa? May nalaman kasi siya. Ano po? Sinabi sa kanya na Chang Flora na si Victor yung tatay niya. Oo. Totoo po ba yun? Si Mang Victor po. Si Mang Victor po ang tatay ni Elisa. Oo, Ding, pero wala na akong panahon para magpaliwanag pa. Kailangan natin hanapin si Elisa dahil kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Baka lumala pa yung lagnat niya. Elisa!
Elisa! Lisa, ayos ka lang ba? Oo, Kuya Tonton. Malayo pa po ba tayo? Oo. Nanay mo bang nag-utos sa'yo na gawin mo to? Hindi po. Hindi nga po alam ng nanay ko na pumunta po ako kay Tatay JR. Sabi niya daw po kasi hindi niya daw po kami mahal. Ba, hindi naman po yung totoo. Totoo yon. Dahil hindi siya ang tatay mo. Walang anak si Victor. Pero yung po sabi ng nanay ko. Pwes, nagsisinungaling ang nanay mo. Tanong na lang po natin kay Ma'am Victor pagdating po natin. Sigurado po ako, alam niya po yun. Lisa, huwag ka matakot. Dito lang ako. Sige, pahinga ka muna siya. Paano na to? Sigurado, nag-aalala na si Jack. Roman, tulungan mo naman ako. Bakit? Anong nangyari? Si Elisa po nagyayas sa kanila. Eh kasi nalaman niya na tatay niya si Victor. Eh pinuntahan ko lang naman si Flora saglit. Pagbalik ko sa bahay, wala na siya. Hindi kaya pinuntahan niya yung tatay niya? Alam ba niya kung saan nakatira si Victor? Hindi ko alam. Josie, nakapunta na ba kayo doon? Hindi pa po. Pero dun po sa tindahan po nila Mang Victor, dumadaan po kami minsan dun kapag nangangalakal po kami. Baka dun po siya nagpunta. Mabuti siguro kung doon ka na dumiretso, Dolores. Hihingi na rin akong tulong sa mga iba ko pang kasamahan. Mas mainam kung marami tayong naghahanap. Josie, umuwi ka na muna sa bahay. Para pag pumunta doon si Elisa, tawagan mo ako agad. Makitawag ka na lang kay Aling Maria, ha? Sige po, Chang. Mura mong sasama na lang po ako sa inyo. Sige, Ding. Babalitaan ka na lang namin, Dolores. Tara. Sige, dito na lang. O, bumaba na kayo. Dito na. Nasaan po si Ma'am Victor? Sandali lang po! Huwag niyo po kaming iwan! Hoy! Huwag niyo kami iwan dito! Lisa? Kuya, hanapan natin si Tatay JR. Mukhang niloko lang naman tayo ng nanay niya eh. Wala naman dito si Ma'am Victor eh. Hanapin niya natin siya. Nandito lang siya. Buti pa umuwi muna tayo. Malala na yung sakit mo. Oh. Gusto ko umuwi kami sa Tatay JR. Hindi na. Uuwi na tayo. Bumalik ka na lang. Pag magaling ka na. Hindi nga natin alam to eh. Ikaw alam mo to? Tara na. Sir, here's our coffee. If you'll need me, I'll be in the other room. Madad, sandali. Yes, sir. Ito, every month 200,000. Tapos ngayon, dumoble pa 200,000. Bali po, sir. Ano to? Hindi ba ini-indicate ni Mama kung kanino naka-payroll? Doon po yata yan sa isang supplier natin. Bago po siya kasi. Next time, i-indicate mo yung lahat ng entries mo. And double-check mo lahat ng resibo mo. And email mo sa akin. Yes, sir. So sorry for that. Hey, what was that all about? May konting problema lang sa financial. Pero nakita ko na, kaya pinapaayos ko. You know, you should be more careful, ha? Dapat alam niyo lang ni tita kung sinong pagtitiwalaan niyo. Like that to that girl. Alam ko tungkol doon. Alam ni Mama yun. Kaya nga, titignan ko kung saan napupunta ang pera. Oh, akala ko ba inayos mo na yung mayor's permit?
magkano naman ba kailangan dyan? 10,000. O sige. Hatid ko na lang mamaya para matapos na. Basta siguraduhin mo lang, ha, na mabubuksan ko yung barko bago magbagong taon. Tapos aregluhin mo na lahat para matapos na yan. Oo. Buti na lang may nahuhututan ka. Laki na nang nailalabas mo dyan sa bar mo, eh. Sinabi mo pa. Puwis talaga yung babae niyo. Ito pang isang ubus pera. Sinapan pa naman ako? Bakit ba? Ano naman ginawa mo? Ba't ang pinapuntirya mo? Siya naman talaga yung aanga-anga. Sinabi ko lang kay Elisa na si Victor ang tatay niya para maliguan naman kami ng pera. Bakit? Hindi ba totoo yun? Bakit mo ginawa yun, San? Ay! Ba't mo sinabi yun? Nasasaktan ako, Bito! Ano ba? Ano ba pakialam mo? Alam mo, sinisira mo yung plano ko, eh. Hindi dapat malaman ni Elisa na si Victor ang tatay niya. Ano problema nito? Malaki. Dahil binabayaran ako ng Doña Claudia para ilihim yun. Ayaw niyang magkalapit ulit si Dolores at yung anak niya. Dahil yung perang binibigay ko sa'yo, yung perang pinangtatayo ko ng barko, lahat yun galing sa ina ni Victor. Pero dahil sinabi mo na ngayon, bokya na naman ako. Visit ka talaga, eh. Alam mo, ikaw, hindi mo maitikom yung bibig mo. Susunod! Insan. Oy. Tama na. Alamin ka muna. Nasaan ba tayo? Ngayon lang ako nakarating dito. Paano na to? Sa 10 piso lang yung pera natin, eh. Lisa, kabisado mo ba yung number ni Chang? Lisa, bakit? Paano ka? Sandali, iupo muna kita rito. Dito ka muna, ah. Lisa, diyan ka lang. Magtatanong-tanong muna ako, ah. Kung paano tayo makakauwi. Isa diyan ka lang. Lumabas ka! Pwede rito! Hindi ka pwede rito! Guard! Ilalabas mo ako dito! Nakita mo ba si Elisa? Pumunta ba siya dito? Anong gagawin niya dito? Dahil nalaman niya ikaw yung tatay niya. Hindi ko naiintindihan. Akala ko ba hindi ko siya anak? Excuse me, wala dito yung anak mo. So can you just please go? Come on. Sandali. Linawin mo nga sa akin. Kanino ko ba nagsisinungaling? Kay Elisa o sa akin? Hanapin ko na yung anak mo. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo sa akin sinasabing totoo. Ano ang totoo? Sagot! Nagsinungaling ako. Ikaw yung tatay ni Elisa. Tinanong ko kita! Bakit hindi lang mo na anak ko sa noon? Victor, you know, for all you know, she's just lying. Can you just let her go, please? Bakit, Dolores? Bakit ba? Hindi mo rin naman siya kikilalanin bilang anak. Hanapin ko yung anak ko. Scarlett! Ano mo ka ba kailan dito? Doon ka! May nakita ka bang batang babae dito? 7 taon! Nakita mo na yun! Na kinakausap ko dati! Yun po ba, sir? Opo. Sinama po sila ni Ma'am Claudia kanina. May kasama pa pong batang mataba. Oo! Si Tonton! Pamangkin ko yun! Saan niya tinala yung anak ko? Hindi ko po alam. Victor! Nasaan yung mama mo? Ano ginawa niya kay Elisa? Ate! Saan po ba tong lugar na to? Quezon City. Malayo po ba to dun sa Pandakan? Nako, malayo. Mag-taxi ka na lang. Ate, baka pwede naman po kami makahingi ng pera. Kasi po yung pinsan ko may sakit, eh. Nako, wala rin akong pera, eh. Elisa! Elisa, kaya mo ba tumayo? Sige, sumakay ka sa akin.
Dali! Ano na, Victor? Nasaan yung mama mo? Nasaan na si Elisa? Kailangan ko siyang dalhin sa ospital! Ano? Bakit ano nangyari? Hindi ko alam, pero ilang araw na kasi siyang linalagnat. Hindi mo alam, ikaw nanay! Bakit hindi mo dinala sa ospital? Calm down, Anong klaseng nanay ka? O di natin si mama! Nasaan? Guard! Bakit wala ka dun sa baba? Ano bang nangyayari dito? Anong ginagawa mo dito? Saan mo dinala si Elisa? Ano bang pinagsasasabi mo? Pate, paano nakapasok ang babae niya dito? Ma'am, Mama, tama na! Nakita kayo ni Arman na kasama niyo si Tom at Elisa. Saan niyo sila dinala? Victor! Mama, saan? Sa Quezon City. Sa Timog. Iniwan mo lang sila, Victor! Ano na sila? Parang malaki ang Guguluhin ka na naman ng babaeng yan, Victor. Ginagamit lang niya anak niya para lokohin ka! Mama, tama na! Bakit yung ginawa yun? Mga bata lang, hindi mo lang alam yun! Pinaprotektahan lang kita! Pag may nangyari talaga sa anak ko, Tama na! Tama na! Tara na! Victor, wait! I'm coming with you! Maiwan ka na lang dyan! Halika na! Victor! May nakita ho ba kayong batang babae mga ganito kalaki? Wala? Okay. Sige po, salamat po. Tara ding. Mga sir, pwede ho ba magtanong? Sige po, boss. May nakita ho ba kayong batang babae mga ganito kalaki? Medyo singkit. Wala ho eh. Kayo, Tol, may napansin ba kayo? Wala po, sir. Sige, salamat na lang. Naman, saan po kayo nagpunta si Elisa? Hello, Dolores. Anong balita? Saan? Okay. Tara, Ding. Alam na nila kung nasan si Elisa. Kasama niya si Tom-Tom. Tara, puntahan na natin. Raman, Okay. na. Sino yun? Si Roman, kaibigan naming pulis. Tumutulong din siya sa paghahanap. Dolores, wala akong planong abandonin si Elisa. Sinabi ko na sa ito. Maasa ako na anak ko siya. Ba't kasi hindi ka naniniwala sa akin na ikaw yung anak niya? Iba noon. May rason ako na paghinalaan ang relasyon niyo ni Chito. Bakit ngayon, Victor? May nag-iba ba? Nung nakilala ko si Elisa, napalapit ang loob ko sa kanya. Sinubukan ko, nalayuan siya. Alam mo ba kung gaano kahirap yun? Pinilit ko nung kalimutan siya. Pero ang hirap. Umaasa ako na may posibilidad na ako ang ama ni Elisa. Kuya, saan po ba may malapit na hospital dito? Ayan o, ayan ang ospital o. Nakakasunod na kanto. Salamat po, kuya. Sandali lang, Elisa. Parang mabibigat ka. Ayan. Ano yan, Elisa? Ba't may dugo ka? Sandali lang. But is it true, tita? Anak ba ni Victor si Elisa? Binayaran ko yung dating karelasyon ni Dolores para palabasin na nagtaksil si Dolores.
kay Victor. Do you mean to say, Tita? May posibilidad na nagsasabi ng totoo si Dolores na anak nga ni Victor ang batang yun. Hindi pwede mangyari sa akin to. Ngayon pa, naubos ko na yung pera dun sa bar. Hindi mo naman pipigilan yung bata. Lalo na si Dolores. Di pa naman alam ni Victor na may kinalaman ng nanay niya sa pagkakahiwalay nila yung Dolores. Yun ang pwede kong gamitin. Hindi mo ko binigyan ng pagkakataon. Dahil itinanggi mo na ako ang ama niya. Hindi ka namin kailangan, kaya wala kang karapatan sa anak ko. Meron akong karapatan. Dahil anak ko rin siya.